Eto ngayon, nagmamagaling. Uy, umiyak. Umiyak dati-dati wala 'to, eh, hinahamon ko ng debate itong si Mark Lopez. 'Di ako pinapansin nito, eh, pero na-pick ako. Oh, dahil 'yan sa nag-post si Mark Lopez ng sana ito si Mark Lopez umaming fake news 'to, umamin sa pagdinig sa Kongreso, "Oo na, fake news na ako." Ganyan siya, 'di ba? Eh, ngayon bumabakbak ulit. Sinumulan kasi ni Sara, sinundan nila. Na sabi ni Mark Lopez, sana isunod na announce. Umaamin siya na announcement pa lang 'yan, yung ginawa ng gobyerno, ng admin na ₱20 na lang. Hindi ba nakakatikim ng spam 'to? Mark Lopez, bigay mo sa akin address mo, papadalan kita ng isang box na spam. Libre. Oh, 'di ba? Ganun lang pala kasimple. So, what's wrong? Ah, Anong mali sa ginawa ng gobyerno na pag-a-announce na magbebenta ito ng ₱20 per kilo ng bigas? Is there something wrong? Kung tutuparin ng administrasyon na 'to yung matagal ng pangarap ng mga DDS na magkaroon ng bentahan ng murang bigas? Eh, samantalang nung panahon ni Digong pinagyabang, eh, pinangako sa SONA wala naman natupad. ₱15, ₱7 yan yung ipinangako ni Digong. In-announce ba na matutupad? Kahit announcement na lang, wala. Kasi hindi natupad. Gano'n. Ramona and Kito, shoutout. Sinagot ko naman. Ang sinagot ko, sabi ko dito, wala naman masama, 'di ba? Sabi ko rito, lakihan natin, ha? Layout. Lakihan natin ng konti. Yan, para mabasa ninyo. Sabi ko dito, kapag fake news, sana manahimik na lang. Huwag nang ipagpilitan pa. Tandaan, ang mga vlogger na fake news ay salot sa lipunan. O sumagot si Mark. Sabi niya dito, sana 'pag hindi naman pinapansin, eh, bakit mo ko pinansin? Oh, hindi daw ako pinansin, pero pinansin niya ako. Fake news kayo ng fake news, follow naman kayo ng follow at nakabantay sa mga post ko, sabi niya. Binabantayan ka namin kasi alam namin fake news ka para i-debunk ka agad. Gano'n. O, sabi ko dito, o 'di ba umamin ka in a nationwide viewed congressional hearing that you are fake news. Kapal din pagmumukha mo kasi may gana ka pang magmagaling sa SOCMED. Tindi din ng sikmura mo, boy. Dito mo pinapakain ng pamilya mo, patanong 'yun. Hindi kasi bigat. Wala na, block na ako. Buti na lang na-screenshot ko pa 'yan. Ngayon, sabi ko dito, Mark Anthony Lopez, iyak, tandaan mo salot ka sa lipunan. Wala, block na. Diba? Pag ganyan, pag fake news na, manahimik na. Nagmumukha tuloy trying hard kayo na pinapahalata ninyo na hindi na kayo mabubuhay kung hindi na kayo magfe-fake news. O ibinalandra niya yung mga followers niya, anong pake ko? Ganun lang yun. Basta naipalabas ko na iyakin ng isang fake news maker ng China at ng mga Duterte, ganun. Matagal ko nang hinahamon 'to ng debate. Wala, di ako pinapansin. Eh, ngayon sabi niya, 'pag hindi na pinapansin, eh, bakit ka sumagot kung hindi mo ko pinapansin? Ibig sabihin inaabangan mo rin yung comment ko lagi, na puno ka lang. 'Di ba? Kasi halos lahat ng comment diyan, karamihan sa comment diyan puro negative against him, eh. Kay Mark Anthony Lopez. Kaya ito, dito na lang umaasa ang mga DDS sa mga fake news. Gracious Grace, shoutout ng First God Forever. Hello. Sabi dito ni Let, mga didilis, hindi nila nag-iisip na Pilipino sila, kinakalaban nila ang gobyerno. Bakit? Sa family Duterte. Bunju, 1980, farmers nagpapakahirap para may kainin ng mga Pilipino tapos mura ng palay tapos gusto ninyo bababigas. Eh, mga DDS lang yun. Pahanap ng mababang presyo ng bigas. Mayabang yan si Lopez. Mayabang nga, pero pagdating naman sa tamang platform, iyakin na, atrasado pa. Kumakambyo, bait-baitan ng kupal. O, isa pa sa mga isa pa 'tong si Jaka Vlogs 2.0, maliit lang naman 'to. Kontra kasi nag-ano siya, nag-comment siya, free trial 20 free. Ito sinabi nila, free trial.
tapos nilagyan ng ₱20, hindi magiging free ang bigas kung may presyo. Bobo. Kaya binanggit ko content creator na mukhang inutil, abay sumagot. Ganito asal ng mga loyalista, binalandra ko sa ngayon sa kanya yung una niya kasi hindi ko naman siya babanatan kung hindi siya nauna, eh. Tapos sabi niya rito yung nakakatuwa, balikan mo ako pagkatapos ng eleksyon." Teka, balikan? Bakit, shota ba kita dati? Para balikan kita? Eh, sabi ko dito, "Bakit kita babalikan, shota ba kita dati? Namu hindi ako pumapatol sa badig." Ayun, blinak na din ako. That's the motherfucking Eagle Double G. Blinak ako. Kasi kung hindi blinak yan, kung hindi ako blinak nito, tutuluyan ko 'to. Ganyan mag-ano, William Maketa na ibang malim. Ganito lumaban ang mga DDS 'pag nasaktan, ayun yabang-yabang, 'pag nasaktan mo iyak. Ma'am Carmen Lee, shoutout. Ang totoong baboy, sabi nito? Ang totoong baboy si Sara Piatos pinahiya mga farmers. Tsaka pinipigilan niya, kinokontra niya yung adhikain ng kapwa niya DDS na naghahanap ng ₱20 na per kilo ng bigas. Andiyan na yung 20 na pangarap ng mga DDS, oh, tapos sinisira ni Sara Duterte. Oh. Ngayon maraming lumalabas, yung mga nagpapakita ng mga bukbok, yung mga sira, yun daw yung ₱20. Paano magkakaroon, eh, sa susunod na linggo pa lang ang bentahan? Oh, 'di ba? Kung hindi ba naman mga tanga. Sanip Florendo ng San Gabriel, La Union. Mabuhay.